when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Chains are broken in your name. In you we are never the same. Your power flows like mighty streams, fulfilling all our dreams. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Your name is power, life, and peace. By your word our fears release. You are the hope that fills our soul. In you we find our goal. Hello and welcome sa Russia TV mga kapatid, at meron tayong debate na magaganap ngayon between Baptist mga kapatid versus COGRN. So mamaya siguro ipapaliwanag ni Pastor Reiner yan. So mga kapatid, ang ating pag-uusapan ngayon ay patutunayan ng ating affirmative na ang Elohim ay tatlong persona. Ayan, so affirmative natin dito si Pastor Domar ng Baptist at negative naman si Pastor Reiner ng COGRN mga kapatid. Lumabas si Brother Jose. Hintayin natin mga kapatid. Okay, so again mga kapatid, ang ating topic ngayon ay patungkol dito sa tatlong persona mga kapatid. Yung Elohim. At affirmative natin si Pastor Domar, negative naman si Pastor Reiner mga kapatid. So hintayin muna natin siya bago natin basahin ang ating setup ng debate at syempre yung ating rules mga kapatid. So by the way mga kapatid, shoutout muna sa ating nasa live. Kung gusto nyo yung mga ganitong content, ganitong pag-uusap, you can comment at highlights or at followers mga kapatid. So automatic na yan na magtatag yung inyong friends. You can share also this live stream kahit sa inyong profile na mga kapatid. Napaka-okay na yan para mas marami pang makapanood ng debate natin ngayon. Ayan, nakabalik na. So ganito mga kapatid, ang ating setup ng debate, meron tayong 10 minutes na presentation, 7 minutes sa pagtatanong, 10 minutes sa rebuttal, 7 minutes sa second cross, at meron tayong 5 minute na final conclusion. Mauna si negative, mahuhuling magsalita si affirmative. Sa ating rules mga kapatid, standard rules ito ng Russia TV, at since bago lang si Pastor Reiner sa atin, babasahin ko ng buo ang ating rules. Rule number 1 natin, ang limit sa pagsagot. Ang lahat ng sagot ay kailangan sagutin ng 20 seconds maximum. Kung titigil ang sumasagot ng at least 5 seconds, magsasabi na ako ng next question. Ngunit kung meron siyang hinahanap, tuloy-tuloy pa din hanggang maubos ang 20 segundo. Rule number 2, close-ended question. Kung close-ended ang question or categorical, kailangan sumagot doon sa pagpipilian muna bago magpaliwanag ng 20 seconds. So kung meron tayong tanong na tama or mali,
oo o hindi, yes or no, pula or puti. So, pili muna mga kapatid bago tayo magpaliwanag. Ang unang lalabas sa inyong bibig ay yung categorical o pagpipilian. At ang moderator mga kapatid ay pwede niyang sabihin ang kanyang sagot to satisfy yung nagtatanong. Rule number 10, 10 seconds explanation rule. Kung hindi nyo sasagutin ang tanong or wala doon ang sagot nyo sa pagpipilian, meron kayong pagkakataong magpaliwanag ng 10 seconds at yan na yung pinakasagot nyo sa tanong. Walang objection sa panahong ito. So tumawag lang ng moderator kung gustong gamitin ang karapatan na ito. So 10 seconds yan. Rule number 4, sagutin ayon sa tanong. Sagutin ang tanong na naaayon sa tanong kung ang tanong ay sino, naghahanap ito ng pangalan at kung ang tanong ay saan mababasa. So we expect mga kapatid na magbibigay kayo ng talata. Pero ang sagot na wala ay tinatanggap ko pa din as a valid answer ha. Rule number 5, limit sa first stand. Sa first stand doon lang dapat magtanong sa inilatag ng katunggali. At kung during first course examination, kung tinatanggi niya, sasabihin niya hindi ko pa nilatag yan or wala akong sinabi ng ganyan. So, i-automatic next question ko yan. At sa rebuttal, doon na pwedeng itanong ang lahat. Rule number 6, parusa sa dalawang warning. Ang debater na makakatanggap ng dalawang warning sa akin ay may disiplina yan. So, minus 1 minute sa time niya. So, bihirang-bihira naman akong mag-warning talaga, no? Rule number 7, objection at clarification limit. Bawat senaryo ng objection, isang beses lamang maaaring magpaliwanag. Isang objection lang at hindi susundan ng sunod-sunod na objection at isang clarification lang din every question at no objection during final conclusion. Rule number 8, no insult about physical appearance. Hindi ko pinapahintulutan ang pagbanggit o panlalait sa physical na anyo gaya ng hugis ng katawan. Hindi rin pinapahintulutan ang mga pagmumura na alam natin. Ngunit ang mga salitang gaya ng mangmang, demonyo, kulto, sinungaling at iba pa ay maaaring gamitin. Rule number 9, no challenge question. Ito yung mga tanong na kung mabasa ko or paano kung mabasa ko, italo ka na. So hindi ko papayagang maitanong yan kahit pa sumang-ayon yung kabilang panig. Rule number 10, para sa sensitive question, pinapahintulutan ko kayong magtanong ng mga sensitibong paksa. Kabilang doon yung mga personal na buhay. Maaring pumili kung sasagutin o hindi ang tanong. Rule number 11, disconnection time limit. Kapag na-disconnect ang isang debater at hindi siya nagre-respond, may maximum na 7 minutes para makabalik. Rule number 12, moderator is special authority. Bilang moderator, may kapangyarihan akong magtakda ng bagong rules na hindi nakasaad sa mga nababanggit ko. Kung ito lang naman ay kinakailangan. Aking pasya ay laging final and executory. Rule number 13, bilang tagapamagitan ako'y nagsisilbing tagapangasiwa lamang ng debate na ito at hindi ako responsible sa anumang pananaw, paniniwala o pahayag ng mga debater. Ang mga sagot at opinyon ay pananagutan ng mismong nagsasalita. Hindi rin ako mananagot sa anumang hindi pagkakaunawaan, pagkasira ng relasyon o iba pang epekto dulot ng nilalaman ng debate. So by the way mga kapatid, ako nga pala si Rasha Vista. Ako po isang Catholic at one of the member ng Templar of Truth at ako po yung tatayong moderator, streamer, timer sa debate ngayon. So sumasang-ayon ba ang ating affirmative sa lahat ng nabanggit? So, nakamute. Ayan. Yes po. Ano po? Yes po. Yes. Bro, may electric fan ka ba, bro? Ah? Oh. Nahahagip yung mic mo sa electric fan, bro. Electric fan. Oo. Sige. Ayusin ko lang to. Ayan. Yan. Ayan. Ayan. Okay. Okay na. Okay, much better, bro. So, sumasang-ayon ka ba, bro? Yes po. Yes. Okay. At sumasang-ayon din ba ang ating negative? Okay lang, hindi ko masyadong narinig eh. Mahina. Okay. So, sumasang-ayon ka ba, bro, sa lahat ng patakaran? Yes. Pastor Rainer? Ano po? Sumasang-ayon ka ba sa lahat ng patakaran dito sa platform natin? Okay po. Kasi nabasa ko na yun eh. Okay, thank you. So, yan yung ating confirmation mga kapatid. So, before natin simulan ng ating debate, syempre gusto ko muna kayo magpakilala sa ating audience at paano ba nabuo ang topic na ito? Unahin natin si affirmative. Pakilala ka kapatid.
Magandang gabi po, mga kapatid, mga kababayan. Kay Brother Rasha, magandang gabi din. Kay Brother Reiner, magandang gabi din sa ating kausap ngayon. At actually, usaping magandang usapin, at saka di naman talaga kami personal na magkakilala ni Brother Reiner, bagaman pareho kami takalbayog. Dito lang din sa mga online nagka-comment. Pero ngayon kami nagkamukhaan. Kaya kayo personal na magkakilala. Nagkakarinigan lang ng pangalan, mga ganoon siya. So nag-umpisa to sa mga sinabi ko kay Brother Jeff T na baka pwedeng maka-diskusyon si Brother Rainier o si Pastor or si Mr. Tayab. So, si Brother Reiner yung ready, kaya kami yung nag-uusap ngayon. Yun na po, magandang gabi sa lahat. So, syempre dito din tayo, yung tututol naman or negative. Pakilala ka, kapatid. Ako naman si Pastor Reiner. Actually, mayroon akong ministry sa Novaliches. At ngayon ako narito sa Samar. Kasama ko ang naniniwala na may iisang Diyos. Hindi dati ako teacher din ng Bible school. Nagtuturo din ako ng Trinity. Actually, kung bibilangin, more than 20 years, 25 years na akong nagtuturo ng salita ng Panginoon. At dahil nga sa meron akong mga kikitang kailangang baguhin sa katawan ng ating Panginoon, at alam ko naman lahat tayo ay nagnanais ng katotohanan. Kaya nagpapasalamat ako sa programang ito ni Brother Rasha, sa iyo, Pastor Dumar. Narinig rin kita sa pangalan, pero hindi pa kita namimit ng personal. Baka magkita tayo sa Kalbayog siguro. Kasi marami akong mga pinsan dyan. Alam naman siguro yung namin, yung mga apelyido namin dyan. Marami po tayong mga pinsan dyan at kaibigan, pamilya. Kaya actually, kumikilos po kami noon ng mga kaibigan ko sa Body of Christ dyan sa Kalbayog. Siguro noong panahon na yon, itong si Pastor Dumar nag-aaral pa lang. At yun nga, nagpapasalamat ako. Marami kaming siguro twice dyan sa pinagpapastoran mo ngayon, nagkaroon kami ng conference dyan. So maraming salamat, at ito ay ang aim natin dito sa pag-debate. Actually, hindi naman talaga debate, educational siguro, kasi baka turuan ako nitong puging taga-Kalbayog na to sa patungkol sa katotohanan. Gabi sa inyong lahat, sa mga kaibigan ko, sa mga pastor na nakikinig dyan sa Mindanao, nanonood dyan sa Mindanao, no? Sa Maynila, sa Negros, sa sa Antipulo, dito sa Samar. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sana samahan tayo ng Panginoon sa diskusyon na to. God bless po. Okay mga kapatid, so simulan na natin ang ating debate. At kung gusto nyo yung mga ganitong pag-uusap mga kapatid, please share yung ating live streaming ngayon. Or you can tag your friends mga kapatid para mas madami pang makapanood ng mga ganitong pag-uusap mga kapatid. So you can simply comment at followers or at highlights mga kapatid, kasi automatic na lahat ng inyong friends ay nakatag dito sa ating live. So mga kapatid, again, ang pag-uusap natin ngayon ay patungkol dito sa patutunayan ng ating affirmative na ang Elohim ay tatlong persona. Pastor Domar ng Baptist, 10 minutes bro sa iyong unang pagpapahayag. Your time start now. Okay, magandang gabi. So, yun. Ang ating tema, mga kababayan, no? So, yung ating tema ay patunayan ko sa pamamagitan ng Biblia na ang Elohim or ang Diyos na sinasamba ng mga Israelita at ng mga Kristiyano ay may tatlong persona.
So una muna ay nais kong klaruhin, ano ba ang ibig sabihin ng Elohim? Ano para sa ka kaalaman ng bawat ka, no? So ito ay common term lalo na kapag nasa Christian community ka tapos ikaw ay pastor, no? So I believe na ganoon din si brother Reiner. Ang Elohim ay isang salitang Hebreo nang ibig sabihin po ay Diyos. So yun po yung kanyang literal na translation. Ito ay nasa plural form. Okay, ibig sabihin na ay pangmaramihan siya. Subalit ang kanya pong meaning o kahulugan ay singular. Sa palagay ko lahat ng naniniwala sa Elohim ay we are in the same phase, yung pagdating sa definition. Ito ay isa sa mga common names of God in the Old Testament, yung salitang Elohim. Actually, una itong narinig or mababasa sa Genesis chapter 1 verse 1. By the way, yung mga nagpapalo po sa discussion na to ay tandaan niyo yung mga verses na mga binibitawan po para mas matuto tayo manimbang ng mga kapatid. So una pong verse na mababasa yung word na Elohim ay sa Genesis chapter 1 verse 1, no? So in the beginning, Elohim created the heavens and the earth. So din po yung unang banggit diyan. Ang salitang Elohim ay 2,500 times ginamit sa Biblia. So ganun po siya ka-common, ganun po kadami yung kanya pong pagkakagamit. Pero question natin kasunod, sino ang Elohim ng Biblia na sinasamba ng mga Kristiyano? Kasi ang Elohim, malawak yung pagkakagamit niya eh. Hindi lang siya tumutukoy doon kay Yahweh, kundi yung Elohim tumutukoy din sa ibang mga spiritual beings. Pero pinag-uusapan po natin dito ngayon, yun pong Elohim na Diyos ng Israel. So yun po yung tinutumbok natin dito. Pero para po sa academic learning, ang Elohim ay malawak po ang pagkakagamit sa banal na kasulatan. Isa po sa mga perfectong example dito, itong Awit chapter 82 verse 1. Ang nakalagay po doon ay ang Diyos, Elohim, ang nakalagay doon, ang Diyos ang namumuno sa pulong sa kalangitan, sa pulong ng mga Diyos. So, 2 times po binanggit dito yung salitang Elohim. Sabi sa una, ang Elohim ang namumuno sa pulong ng kalangitan, sa pulong ng mga Elohim. So basically, yung una pong Elohim dito, tumutukoy po yan sa Diyos ng Israel kasi yung kasunod niyang verb ay singular. Okay? Kapag ka po, para sa kalaman ng lahat, kapag ka ang Elohim, ang kasunod po ay singular verb, ito po ay tumutukoy sa Diyos ng Israel. Okay? Pero pagka po ang Elohim, ang kasunod niya ay plural yung verb, tumutukoy po yan sa ibang Diyos na ang kategory ay mga spiritual beings ng mga kapatid. Pero, ang akin pong titindigan sa gabing ito, mga kapatid, yung Elohim po ng Israel, yung Diyos ng Israel na may 3 persona. So yun po yung una kong talata na babanggitin, 82 ng awit. So ngayon, ang question natin, sino ang Elohim na sinasamba ng Israel at ng mga Kristiyano? Okay, pakinggan po natin ang Deuteronomy 6:4. So ito po ay common verse para sa mga naniniwala sa isang Diyos ng mga kapatid. Sabi rito, "Hear, O Israel, the Lord," sabihin yung Yahweh, "our God," Elohino sa Hebreo ng mga kapatid kasi ibig sabihin our God. The Lord is one. So, sino po ang Elohim na sinasamba ng Israel at saka ng mga Kristiyano? Malinaw po sa Deuteronomy 6:4, si Yahweh po yan. Or ang banggit po diyan ay Adonai para for honoring the name of Yahweh. So sabi diyan, "Hear, O Israel, Yahweh is our God, Yahweh is one." So si Yahweh po, yung Elohim, na nais kong patunayan ngayong gabi, na mayroon pong 3 persona. So Shema Yisrael, Adonai Eloheno. Sa Hebrew po yan, Adonai, Echad. So si Adonai po, or si Yahweh ay Echad. Ibig sabihin ay nag-iisa. So si Yahweh, siya po yung Diyos ng Israel at natin. Okay? Yan po ay mababasa sa sabi ni Moses sa Exodus 15:3. Sabi po dito, siya is magdirigma, Yahweh ang kanyang pangalan. So very clear po sa Biblia, pinangalan po ni Moses
na ang pangalan po ni Elohim na sinasamba ng Israel at ng mga Kristiyano ay walang iba kundi si Yahweh. Ito din ay sinusuportahan ni Jeremias 31:35 ang Book of Jeremiah. Sabi po rito, si Yahweh ang naglagay ng araw upang lumiwanag sa maghapon at ng buwan at mga bituin upang tanglaw sa magmag. Siya ang nagpapagalaw sa dagat, kaya umuugong ang mga alon. Ang pangalan niya, Yahweh, ang makapangyarihan sa lahat. So from these two verses that I have read ng mga kapatid, very clear, yung pong Elohim ng Biblia ay walang iba kundi si Yahweh. Yun po yung very particular God, okay? Ngayon, ang question natin, may persona ba si Yahweh? Mayroon pong persona si Yahweh, mga kapatid. So ang persona niya po, mga kapatid, bakit ba tinawag ang persona to? Kasi sa Biblia, pagka ginagamitan ng pronoun yung word na Elohim, ang ginagamit na pronoun ay he, mga kapatid. Ibig sabihin, ito po ay personal pronoun. At si Yahweh po, mga kapatid, halimbawa Genesis chapter 1 verse 26, sabi roon, ngayon likhain natin. Yung word po natin, yan po ay first person plural. Ibig po sabihin, mayroong persona ang Diyos. Kasi yung ginagamit na pronoun sa kanya ay personal pronoun, hindi po pang mga bagay. So ang next na dapat nating iset, ito na yung punto ng usapin namin ni Brother Rainier. Ilan at sino-sino ang persona ni Elohim? Okay? So sabi ng Biblia, Genesis 1:26, and God said, let us make man in our image. So yung word pong let us, yun po ay plural. Okay? Hindi po ito singular. Ito po ay plural. So question natin, sino-sino ang magkakasama or magkakausap doon sa Genesis chapter 1 verse 26. Malinaw po, binasa po natin kasi ang konteksto creation Let us make man, creation of human being. So sa 1 Corinthians 8:6, malinaw po nakalagay doon, subalit para sa atin ay iisa lamang ang Diyos. Tapos comma. Una, ang Ama na lumikha ng lahat ng bagay at tayo'y nabubuhay para sa Kanya. Pangalawa, iisa ang Panginoon si Jesucristo. Sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng bagay. At sa pamamagitan din niya ay nabubuhay tayo. Pansinin po natin yung talata, pareho po ang description doon sa Ama na lumikha ng lahat ng bagay at sa Panginoong Jesucristo na lumikha din ng lahat ng bagay. Pareho po yung description doon sa 1 Corinto 8:6. Sino pa yung kasama pa? Sabi po ng awit 1:4 verse 30 sa NASB translation, you send forth your spirit. Yung ruach, yung spirit. They are created. Actually, yung word po na created ay katulad din po siya ng Hebrew words sa Genesis 1:1. Bara ang nakalagay doon. Bereshit bara Elohim sa Hebrew sa Genesis 1:1. Pero sa 104 verse 30 ng awit, ganoon din po. Ang nakalagay doon, you send forth your spirit, they are created, bara sa Hebrew. So ibig sabihin, tatlo po ang creator. Okay? At tatlong persona ang creator doon po sa Genesis chapter 1 verse 26, mga kapatid. Walang iba kundi yung Father ayon sa 1 Corinto 8:6 at tayong anak, same verse. Tapos 104 verse 30 ng awit ay ang Holy Spirit naman po. At isa pa sa mga controversial na magandang verse, mga kapatid. Ito 1 John chapter 5 verse 7. King James Version, nakalagay po dito. For there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one. Okay, malinaw po yun, 1 John 5:7, mga kapatid. At naging Panginoon, mga kapatid, sa Matthew 28 verse 19, doon po sa tinatawag nating formula of water baptism. Nakalagay po doon, kaya tumayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. So, habang po ang revelation ay nagpo-full, mga kapatid, okay, nililinaw ng banal na kasulatan na ang nag-iisang Diyos ng pangalan po ay si Yahweh, okay, ay mayroon pong tatlong persona. Walang iba kundi yung Ama, Anak, at sa Espiritu Santo. So yun po yung presentation ko, patunayan na ang Elohim ay mayroon pong tatlong persona. Thank you so much, kapatid. At dyan nagtatapos ang unang pahayag ng ating affirmative at dako tayo sa unang pagtatanong ng ating negative. Pastor Rainier, your time start now, bro. Okay. Sa Genesis chapter 1 verse 1,
sa English na salita, in the beginning, God Yep. created the heavens and the earth. No? So sa Hebrew, ganito ang pagka ano niya kung basahin natin. Bereshit bara Elohim bi'it haaretz. Ulitin ko ha. Bereshit bara Elohim it hasyamayim bi'it haaretz. Now, sabi mo ang bara ay singular. Very good. Tama po yun. Singular, masculine, noun. Pastor, tandaan niyo ito ha. Ang bara na salita ay singular. Sandali lang po. Hindi po siya noun, ha? At time stop sandali muna, lang time po, stop. Wait lang. Sorry, verb. Okay. Sorry, verb. Verb siya, Sorry, verb. Hindi po Okay. noun. Hindi po noun. Singular Hindi verb. po noun. Okay, ganito. Bro, Thank you for clarification. bro, Pastor Domar. Gusto ko kasi continuous lang yung tanong ni Pastor Rainier. Kahit pa that Okay. is true or not, or nagkamali siya or hindi, ha. Okay. Pastor Rainier, time resume. Okay, Proceed sa tanong. salamat. Bereshit bara Elohim. Ang pagkakaiba kasi sa English translation at saka sa original, nauuna ang noun. Kasi in the beginning, God, noun muna. Sa Hebrew, nauuna po ang verb. Masculine, singular, verb. Bara. Ngayon, kapag ginagamitan ng singular ang Elohim, ito ay naging singular noun. Hindi po siya nagiging plural noun. Ulitin ko ha, para klarado. Pag sinabing Bereshit bara Elohim, it has shamayim, bi'it haaretz. So, ang para klarado, ang verb ay nauuna. Sa English kasi noun muna. Ngayon, itong verb na ito ay singular verb, is a masculine singular verb. At dahil siya ay singular, kailangan magkaroon ng agreement ang sentence. So kailangan kapag singular yung verb, kailangan singular din yung noun. Tama po ba? Yan po ang grammatical Okay. structure ng Hebrew Okay. language. Okay, so ang question dito, So, tama po ba? Tama ba? Pastor? Ano po yung tanong? Ang ano kasi, ipinapaliwanag ko lang Okay, pero gusto para ko, maging Pastor, agree ako sa kanya. Pastor, ganito, Pastor. Dito kasi sa cross-examination, mas gusto ko mas direct question as possible. Mamaya siguro sa time mo, doon ka magpaliwanag kung ano yung mga ganun. Pero gusto ko sana as direct as possible yung question mo. You can premise naman, pero naghihintay kami sa question mo, Pastor Rainer. So, So, ipaliwanag mo, okay. Ayan, Okay, proceed. naintindihan ko na po. Naintindihan ko. Ngayon, mayroong 5 titik ang Elohim. To prove na ang Elohim ay Trinity, pwede mo ba ipaliwanag yung 5 titik na yon sa Hebrew letters na ito ay Trinity or tatlong persona? Okay, paliwanag daw. Yung mga letters, papaliwanag? Or Yes. yung form? Yes, Yung sir. word mismo, yung word. Mamaya ipapaliwanag ko. Mamaya, bawat titra ipapaliwanag ko Okay, kung so bakit siya Okay, singular, so ganito. hindi plural. So gusto ko lang i-confirm ang Kasi ang gulo tanong, po- pakipaliwanag daw Ang yung gulo po ng tanong eh. ganito, affirmative. Ang tanong niya, pakipaliwanag daw yung per letter doon sa 5 titik. 5 titik doon sa I think yung tetragrammaton ba yung ano? Ay, yung Elohim, yung Elohim. 5 titik yan sa Hebrew ng titik. Sabihin mo sa akin, 5 titik na yon kung bakit siya Trinity. Oh, or bakit daw siya tatlong Trinity, persona. bro? Yun yung tanong. Proceed ka, bro, sa sagot. Okay. So, siya, plural siya. Yun yung kanyang form. Okay, yung kanyang word. Kasi doon niya naging verb, naging plural siya doon sa Kirikyod final mem.
Yung Kirikyod final mem, ito yung last word ng Elohim. Sa ano ko sa Hebrew, kapag ka ang dulo po ay im, okay? Elohim, plural po yan, kagaya ng English may S, okay? So ang kanya pong spelling ay Aleph, Lamed, okay? Tapos he, Kirikyod final mem. Yun po ang kanyang spelling. Bakit Next siya question. plural? Kasi Next question. Kirikyod final mem. 20 seconds. Next question. Okay. Okay. Yung sinasabi mong suffix na yud, kirikyud, at saka mem, ay pwede rin niyang gamitin sa adjectives. Totoo hindi? Totoo, hindi? Totoo po yun. Totoo po yun. Kasi, ano siya, pagka sinabi po natin grammatical analysis, lagi yon lagi yon pagka ang adjective po ay plural, tapos ang direct object ay plural, pareho po ang form. Ang tawag po yan, declension. Okay, declension po ang tawag doon. So nagpapareho po yon, totoo po yon. Next question. Pero sa context na to, Elohim dyan ay Next wala question. pong adjective dyan. Okay. Okay. Ngayon ipaliwanag mo ang pagkakaiba kapag ginamit natin yung noun na kirikyud at saka memsopet. Memsopet talaga actually yan eh. Ngayon, sa noun at saka sa adjectives. Pwede mo bang ipaliwanag yon? Ang alin po, ang pagkakaiba? Yes, kung gagamit tayo ng ano, paano mo ipagkalaruin ko ha? Yung M, pwede siyang gamitin sa noun. Palagay At ko, pwede siyang gamitin palagay ko po sinagot sa ko na verb. yung kanina eh. Ngayon, magbigay ka Wait ng, lang. sandali lang, magbigay ka ng Okay. samples kung sa noun gagamitin ng M. Ano ang ibibigay mong mga sample sa Hebrew language? For example, gadol, great, gadol. So ang kanyang pag ginawa siyang pronoun, pag ginawa siyang plural, nagiging gadolim. So ganun po 'yon. Gadol or great. 'Yan po. Next Ano question. yan? Adjective or noun? Adjective. Great, gadol, great. Sabihin adjective. Okay, okay. Next question. Mamaya, paliwanag natin yan. So, yung adjectives na yan, kapag para sa iyo, ano ang tama? Yung noun na M o adjectives ang dapat na suffix ng Elohim? Brother Para sa iyo. Russia, pwede mag-object? Objection, opposite. Affirmative, ano yan? Oo, kasi parang hindi ko naman tinatopic yan kanina, di ba? So siguro sa Okay. second rebuttal na lang. Okay, so Hindi ko naman ginagamit topic ni yan kanina, palagay ko. ginagamit ni Oo. Pastor yung Pastor Domer yung ating rules na doon lang magtanong sa inilatag at hindi daw niya nilatag pa yan. Proceed sa next question. Yes. Automatic. Gusto ko lang sana kasi magkaroon ng liwanag. Anyway, mamaya siguro. Yeah, So, second rebuttal na lang. Ang Elohim, alam niyo po ba na ang mga titik ay mayro at tinatawag na pictographs? Alam niyo pa ba yun? Hindi. Alam mo ba daw? Ang bawat titik. Objection po. Mamaya na lang po siguro yan kasi hindi naman tinapik yan ngayon. Okay. Mamaya po sa rebuttal, siguro ibanat mo na yan kahit anong tanong mo, ibanat na po. Okay, so again, Mamaya po yan siguro. Okay. ginagamit ng ating affirmative Mm. yung rules natin na doon ka lang daw magtanong sa nilatag niya. So proceed pa din. Next question. Okay. So ngayon, maaari ka bang magbigay kasi mamaya pag-usapan natin yung Genesis chapter 1 verse 26. Ngayon, doon sa sinabi mong plural yung Elohim doon sa Genesis 1:1. So, paano mo papatunayan na yun ay plural? Dahil po sa Plural Kirikyod na- final, sabi mo kanina. Okay, proceed. Sa dahil sagot. po doon sa Kirikyod final mem. Sa dulo, Elohim. 7 minutes Now, time. po yun. 7 minutes time. 7 minutes time. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang unang pagtatanong ng ating negative. So dako tayo sa negative presentation pero bago yan, shoutout muna sa ating nasa live. Nandyan si Pastor Jeff P. John Orieta. Shoutout din kay Florence Portaliza. Good evening everyone. Blessed evening Pastor Domar. Shoutout din kay Jonathan Orieta. Isang Diyos, hindi tatlong persona, iisa or one. Bro Domar, wag mong ipaglaban ang wala sa Biblia. Shoutout din kay Jen Eva Tanhay. Good evening po sa lahat.
Sabi ni Pastor Jeff T, God bless Pastor Jose Reiner Tarayo, God bless, more knowledge from God. Shoutout din kay Mike Aban Abuganda, mabuhay po Pastor Domar. Shoutout din mga kapatid kay Brother Denmar Santiago ng SDA, baka gusto nyong akong subukan, lapag lang kayong topic Pastor Domar at saka si Reiner. Ayan, shoutout din kay Ronaldo na sinupa. God bless po Pastor Domar. Shoutout din kay Roy Apuan. Sabihin ko ulit ito, kung mali ang pagkakilala mo sa Diyos, malamang hindi ka ligtas. Domino effect yan. Shoutout din kay June Christian Pipito, Pastor Domar. Sa sinabi mo pa lang na Diyos ng mga Israel, ang tanong, bakit yung mga Israelita ay hanggang ngayon ay isa lang ang kanilang Diyos? Hindi tatlong persona. Shoutout din mga kapatid kay okay. So dako tayo sa negative presentation, Pastor Jose Reiner. 10 minutes, your time start na. Okay. The name Elohim, mga kapatid, reveals the uniqueness of God, no? In Genesis, Elohim initiates the beginning point of all creation, existing beyond time, space, and matter. Created and made the universe without co-creator. Wala siyang co-creator. Wala ka Pastor? Time stop muna tayo. Pastor Reiner, wala ka po. Okay, so medyo nag-static yung connection ni Pastor Reiner. Ayan, lumabas na nga. So, shoutout muna mga kapatid kay Pe Cuarto Cruz ang Dilab. Ayan, kay Dominador Labadan. Shoutout din kay Annalyn May Batain. Wilma Cagas. Shoutout din mga kapatid kay Jean. Ayan, so dito din tayo kay Amamert Tolome. Ayan, sabi niya, ano ba ang Elohim? Shoutout din kay Pastor Jeff Terieta. Ayan, nawala si Pastor. Kay Mike Abuganda, lumabas sa rules ang katanungan. Shoutout din kay Ladel Orieta Glory. Good evening po. Okay, Pastor. Proceed ulit. Okay. Balik po ako doon sa sinabi Genesis chapter 1 verse 1. Sabi ng orihinal na pagkasalita, ganito. Bereshit bara Elohim it hashamayim bi'it haaretz. So, sa Hebrew structural or grammatical structure ng Hebrew language, nauuna po ang verb. Ngayon, dahil ang verb dito ay bara, masculine, singular verb. Dahil masculine singular verb siya, yung noun na Elohim ay singular din. Okay? Ngayon, kung plural, Pastor, dapat dito ang pagkasulat. Kahit sinong Hebrew grammarian or theologian or scholars, ganito ang pagkapaliwanag. Dapat ganito ang pagkasulat. Bereshit baru. Plural ang baru. Bakit ang ginamit dito ni Moses is bara? Ang baru is plural. Dapat dito, Bereshit baru. Elohim. Isulat nyo. At i-research nyo na ang plural ay baru ng bara. Singular verb ang bara. Ang baru naman ay plural verb. So maliwanag po. Kaya klarado na ang Elohim ay singular person. Isang ano lang siya, isang entity lang, isang ano lang siya, isang persona lang. Kasi sinabi niya, ulitin ko dito, to whom will you compare me? Or who is my equal? Says the Holy One. Hindi sinabing Holy Two. No? Sinabi niyang Holy One. Lift up your eyes and look to the heaven. Who created all this? Sa Isaiah 46 verse 5, to whom will you compare me or count me equal?
To whom will you liken me? That may be compared. Wala po siyang ikakakumpara sa Panginoon. No? Iisa lang ang Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. Sabi niya sa Isaiah 43 verse 10b, before me, no God was firm. Before me. Isipin mo yan, yung paggamit niya ng mga grammatical structure ng singular nouns and pronouns. Ano pang sabi niya? Before me, no God was firm, nor will be. There be one after me. Isaiah 44 verse 8, is there any God besides me? Kung mayroon siyang kasama, nung likhain niya ang langit at ang lupa, bakit niya sinabing, is there any God besides me? Alam mo naman yung me. Nung high school tayo, tinuruan tayo ng grammar. Pag singular yon. Nor will be. There be one after me? Meron ba? Wala. No? Sa Isaiah 44 verse 8, sabi niya, is there any God besides me? Mayroon bang Diyos maliban sa akin? Is there any Elohim besides me? Nor there is, no, there is Ulit, time stop. No, nawawala si Pastor Reiner, no? Okay mga kapatid, hintayin natin ulit si Pastor Reiner. At medyo nawawala-wala yung signal niya. I suggest na mag-change siya ng location kung kaya niya. Either pwede siyang pumunta sa sala or sa kitchen. Baka mas maganda yung signal doon. Ayan. So shoutout muna mga kapatid kay Mimer Tolome, Ladel Oriata Glory, Neneng Anto, shoutout din mga kapatid kay Jeff Dijon Orieta, at nandyan din si Florence Fortaleza. So mga kapatid, please share this live streaming kung gusto ninyo mga kapatid. At medyo nagkalag nga si Pastor ngayon, Reiner mga kapatid. Ayan. So mga bagong pasok dyan, ang topic natin ngayon ay patungkol dito sa Elohim na may tatlong persona nga ayon sa affirmative. Siyempre nagpapaliwanag ngayon si Pastor Reiner mga kapatid ng negative. Ayan. So hintayin natin siya. So habang naghihintay mga kapatid, maandar ang ating 7 minutes rule mga kapatid, na makabalik siya. So mag-on ako ng timer. Ayan. So, meron tayong 7 minutes rule, at kung hindi siya makabalik ay mag-e-end tayo ng live. Pastor Reiner? Lumipat po ako kasi parang mahina yata yung so ayan ulitin ko ulit yung Genesis 1:1, ulitin ko ulit yan. Bereshit bara Elohim it has shamayim it haaretz. Ulitin ko po yan. Yung Bereshit, in the beginning, Bereshit bara, yung bara po doon singular masculine verb. Singular po yan. Kapag ang ginamit doon, kung plural yung alam naman natin sa grammatical structure, kung ang verb ay singular, dapat singular din ang noun. Now ngayon, kung plural noun, mga kapatid, dapat ang gagamitin baro. Excuse me. Dapat Bereshit baro Elohim. Kaya lang bara. Kaya dito sa Isaiah 40 chapter 40 verse 25 and 26, sabi niya, to whom will you compare me? Or who is my equal? So walang co-equality. Yung itinuturo ko noon sa aking mga pastor, at isa ngayon may nakikinig dyan, disciple ko yan, mali yun. Dahil ang turo ko sa kanila noon, co-creator, co-eternal, co-existence. Wala, hindi totoo yun.
Kasi ito pa lang sa Isaiah 40 na ito, basahin nyo, verse 25, sa NIV sabi, to whom will you compare me or who is my equal? O nasaan na yan ngayon yung co-equality? Di ba? Wala na, sira na yon. Kasi ito yung tinatawag na explicit passages, yung mga binabasa ko. Ito implicit, klarado ito, malinaw. Hindi mo na kailangan, ito yung tinatawag mong tinatawag yung mga debater dahil hindi naman talaga ako mahilig sa debate. Lumabas lang ako dahil may nakikita akong mga mali. At mayroon pang nanghamon sa akin dyan na itong mag-usap kami about Elohim. Kapatid, marunong ka bang bumasa ng Hebrew? Ako nag-aral ako ng Hebrew, marunong akong bumasa, marunong akong sumulat. Kaya, at ang kailangan malaman nyo na mayroong mga Hebrew scripture. May mga tinatawag na Hebrew grammatical structure na dapat nating malaman. Kasi precise ang Diyos. Maganda ang pagkasalansan niya ng mga salita niya. Ngayon, dahil tayo ay mga Pilipino, mga Amerikano, hindi natin maintindihan yung totoo talaga. Kaya ito ay ano ko lang sa inyo, mag-aral kayo ng Hebrew at saka yung Hebrew grammar para maipaliwanag natin, maunawaan natin. Huwag na tayong mag-debate kasi debate ng debate, walang maalam, pareho tayo bulag. So, kaya talagang pinagpray ko sa Panginoon na matuto akong bumasa ng Hebrew, mga kapatid. Kaya sa Isaiah 46 verse 5, sabi niya, to whom will you compare me or who is my equal? Pangalawa niyang challenge ito sa buong mundo. To whom will you liken me that we may be compared? Mayroon bang may kakumpara sa akin? Isaiah 43 verse 10b, before me no God was formed, nor will be one after me. Wala na talaga. Is there any God besides me? Isaiah 44 verse 8, no, there is no other rock, I know, not one. It is I who made the earth and created mankind upon my own hands, straight out the heavens. So, kita po natin yung mga salitang binibitawan ng ating mga Panginoon. Isaiah 44 verse 24, sabi niya, I am the Lord who has made all these things, who alone stretched out the heavens, who spread out the earth by myself. O tingnan mo, yung grammatical structure, sabi niya, I am. Then sabi niya, who made all things, who alone stretched out the heavens, who spread out the earth by myself. So ngayon, mag-ano pa ba tayo? Mag-alinlangan pa ba tayo sa Diyos? Nasaan dyan yung tatlong persona? Nasaan dyan yung mga kasama niya? Dahil sa mismo nagsabi, wala. Kaya hindi totoo yung sinasabing plurality in unity. Hindi totoo yun. Wala yun. Plurality in unity. At kapag babasahin ko siguro yung history ng Trinity, baka mabibigla kayo kung kailan yan pumasok sa Kristyanismo. Kaya ito pa ang sabi ng Isaiah 45. This is what the Lord says. He who created the heavens. He is God who fashioned and made the earth. He founded it. He did not create it to be empty, but form it to be inhabited. He says, I am the Lord, and there is no other. Isipin po natin yan, yung mga paliwanag na sinabi ng ating Panginoon, ng Diyos. Magdadalawang isip pa ba tayo? Na sabi niya, sasabihin natin gagawa pa tayo ng context o ng konsepto. Kapag hermeneutical interpretation ang gagamitin natin dito. Okay, so dyan nagtatapos ang unang negative presentation at dako tayo sa 7 minutes na unang pagtatanong ng ating affirmative. Pastor Domar ng Baptist, your time start now. Ayun, salamat po sa iyong kaalaman. Ang una ko pong tanong ay paki-define nga po yung explicit. Ano ang ibig sabihin?
ng ano, Explicit. Pakidefine po. Bereshit. Hindi. Binanggit mo kayo na yung salitang explicit. Ano pang ibig sabihin ng... Kapag explicit, klaro na yon. Hindi na yun, wala nang iba pang clear. No? Letra por letra, ibig sabihin? Yun na yun. Yun Letra ang por letra. Oh, compare mo. klarado na. Wag mo nang ilayo doon sa wag mo nang ilayo sa topic. Pag sinabing explicit, alam mo na yon. Ibang tanong. Alam mo na yun. Hindi na grade 1 sa salitang yan. Okay, next question. Kino-compare mo ba kapag ka sinabing explicit, letra por letra? Pag explicit passage, ibig sabihin hindi yun implicit na hindi klarado. Pag sinabing mga explicit passages, yung mga ibibigay natin, klarado yun. Hindi na kailangan pa magkaroon ka ng ibang reference para patunayan. Next question. So yung binasa natin na nakasulat 20 diyan, seconds. halimbawa, Question po. Next question. 20 seconds. Kino-compare nyo po ba na kapag ka sinabing explicit, yun po ay letra por letra? Ulitin ko po yung tanong. Proceed lang. pag sinabing explicit, ang kahulugan ng explicit is hindi lang letra por letra, Hindi lang letra. kundi clarity talaga. Clarity. Ano mo ba yung clarity? Kapag sinabing clear, yun ang explicit. Hindi ka na kailangan. Pag sinabing explicit, Brother hindi ka na Rasha, kailangan. Time stop muna. pa. Time stop. Wait lang. Pastor Affirmative. next question. Next question na ba? Hindi pa bro. Meron pa siyang 5 okay. seconds. Pantatlo mo. Okay. Okay. Pastor Rainer, tuloy pa sa pagsagot, Pastor. Sige, magtanong siya. Next question. Okay. So, ang sabi mo kanina, yung bara ay singular. Bakit Yes. hindi ginawang singular yung Elohim ni Moises? Bakit daw? Okay. Bakit Ito plural? mamaya papaliwanag ko. Bakit siya plural? Plural kasi hindi lang naman, sinabi mo kanina, agree ako doon na ito ay common noun. And hindi lang sa tong Diyos, kundi sa mga Diyos-Diyosan din. Tama po ba? Yun ang sabi mo kanina. Kahit din siya. Okay, Ngayon, next question. Sa 20 seconds. Next Hebrew, question. Okay. Ano po yung singular ng Elohim? ang Elohim ay singular na yun. Ay. Singular yun kapag verb, kapag ang verb na ginagamit ay singular din. Okay. Agree ba? Doon sa ano? Pag Wait lang. Okay Tanggap na, mo- Pastor Rainer. Question na. Okay. Tanggap mo ba na kapag ang isang Hebrew word ay ang dulo, kirikyod, final mem, plural? Tanggap mo ba yon? Tanggap mo ba daw yun? kapag noun, plural talaga. Plural. Hindi natin pwedeng sirain yon. Pero kapag adjectives, ano yon? Kapag adjectives, halimbawa yung inano mo kanina na gadol, naging gadolim. So ang salitang gadol, ang kahulugan, big or great. Ngayon, ang big o ang great ay nagiging greatest. Tama ba? Ang gadol naging gadolim, ang ibig sabihin doon, ang great naging Next greatest. question. 20 seconds. Diba? Okay. Yun ay paliwanag ko. Okay. So, tanggap po ng ating kausap na ang Elohim ay plural in form, di ba? So, kung plural in form siya, ano yung kanyang singular? Para pumatak siya, bumagay sa word na bara. Pakisagot po. Ano Okay. daw yung singular? Bakit hindi? Okay. Naiintindihan kita. Bakit hindi ginamit ni Moses ang Eloah or Il? Dapat magkaroon ka rin ng tanong sa sarili mo niyan. Bilang author, kung ikaw yung author ng Bible, bakit hindi mo ginamit yung Il at saka Eloah?
Kasi, kaya siya naging Elohim, kasi yung Eloah, ipapaliwanag ko sa iyo mamaya, Next question. ay linagyan ng Okay, next question mga kapatid. okay. Okay, next question. Ginamit mo yung Alam mo na. ginamit mo yung Isaiah 45 verse 6. 'Di ba? Okay, okay. Isaiah, Okay. 45 verse 6. Agree ka ba doon? gumamit ba? Sandali lang. O di kaya Isaiah, Isaiah 43 verse 10. Gumamit ka, di ba? wala ako, hindi yata ako gumamit ng Isaiah, sabi mo 45 verse 6 eh. Hindi daw. Mami. Hindi daw. ako gumamit. Isaiah, Okay. 43 verse 10. Yes. Yes. 43 verse 10. Gumamit ka. B, Okay. B. Yes. Ang nakalagay Okay. doon ay, ano po nakalagay doon? Pakibasa po. Sabi niya, is there any God besides me? Okay. Ano po ang pinapatunayan dyan? Iisang Diyos o iisang persona? Isang Diyos, isang persona. Oh, sabi mo kayo na, explicit ha? Nakikita talaga. Makikita ba dyan na mayroong isang persona? Nakikita At ba tuloy, yan? dahil sa me na word, there is no besides me. Huwag mong sabihin, there is no beside our me. Oh, klarado yung explicit dito, itong ano na to. Before me, no God was formed. Me. Huwag mong sabihin yung me, plural yun. Next Okay. question. Ang nakalagay po dyan, there is no God. Hindi po nakalagay, there is no Before me. person. Oh, wait lang. Other Wait me. lang. Sabi dito, Wait lang, brother Ano Rainer. po ba? Hindi. Rainer, wait lang. basahin natin tayo bro. Wait lang, bro. Basahin natin na lang Oh, wait tayo, lang, bro, ha. So, ganito. Kasi, Basahin tayo, bro. wait Me lang, ang nakalagay. bro. So, ganito muna. Gusto ko munang Diba, sabi i-clarify ko- yung question. Tapos, sasagot naman si Pastor Rainer dito. Gusto ko lang hindi kayo magkasabayan. Pastor, affirmative, pakiulit nga yung tanong. Tapos, tingnan natin. Okay. Ang nakalagay po dyan, there is no other God. Question, bro. Oh, Okay, ang Mali. tanong sa'yo. before me, Wait no lang. God was formed. Wait lang, Pastor Okay, no Rainer. God. Bro, affirmative. Gusto ko yung pag magtanong ka, bro, yung dulo na, bro, ba? Hindi yung parang meron ka pang i-continue. Yes, okay. So, paulit, bro. Ang nakalagay doon, before me, there was no God. Paano mo patutunayan na yung there is no God katumbas ng no other person? Kasi yun yung topic natin. Okay, so paano daw? Patutunayan. Na nga eh. Kailan pa bang ang me ay magiging tatlo? Me na nga eh. No, there is, lahat naman siguro nakikinig ngayon na marunong ng grammar, naiintindihan ito. Is there any God Time. besides me? 7 minutes Lahat ng time. grammarian siguro sa buong mundo, hindi naman sasabing Time na. Singular ito bro, singular. Okay, time na. So, dyan nagtatapos mga kapatid ang first stage ng ating debate. At dako tayo mga kapatid sa ating rebuttal. Pero bago natin simulan yan, shoutout muna sa ating halos 13 na nanonood ngayon. At meron tayong 69 na nag-comment mga kapatid. Shoutout kay Liluch Lavena ng MCGI, hindi person ng Diyos. Shoutout din kay Neneng Amto. Ang plural from sa God, a plural form sa God is El. When Jesus breathed his last, he cried, Eli, Eli, laba sabaktani, na ang ibig sabihin ay Diyos ko, bakit pinabayaan mo? At shoutout din kay Mike Aban Abuganda, singit si negative. Shoutout din kay Jeff T. Orieta, amen, congrats Pastor Jose. Dako din shoutout din kay Mamert Tolome, persona ba ang Diyos? Shoutout din mga kapatid kay Gina Apuan, go Pastor Domar. At dito din kay Florence, mag-aral pa ulit Pastor Rainer. At shoutout din kay Neneng Amto, I quote nyo rin bro Rainer, Hebrew 1:10 to 12, mapwersa din iyon bro na iisa lang ang gumawa ng langit at ang lupa, the Lord Jesus Christ. So tuloy-tuloy tayo mga kapatid dito at dako tayo sa rebuttal ng ating affirmative. Pastor Domar, your time start now. Yes, okay. Thank you so much, no. Doon sa mga tanong. Actually, yung atin pong negative ay hindi niya magawa talaga na tatlo ang persona ng Diyos eh. Actually wala siyang masyadong napatunayan doon. Ang nais niyang patunayan, iisa lang ang Diyos eh. Yun po ang paulit-ulit yung mga talata nasa niya. Iisa lang ang Diyos, which is agree ako doon. Pero ang topic natin,
yung iisang Diyos na Elohim sa Hebreo, na ang pangalan ay Yahweh, ay may tatlong persona. Yun po yung dapat niyang gibain. Hindi yung patunayan niya na mayroong iisang Diyos lang. Wala siyang napapatunayan na iisa lang ang persona Ang mga verse na binasa, kaya nga paulit-ulit kong tinatanong yung 43 verse 10. Sabi ko sa kanya kanina, ano ang nalagay? Ang nakalagay doon, before me, walang Diyos. Hindi naman persona ang banggit doon Okay? Ang gusto kong lumabas sa kanya, na yung Elohim, yung Diyos, may iisang persona lang. Okay? Yun po yung contention ng discussion na to, ng mga kapatid. So ngayon, titingnan natin Okay, tingnan natin. Bakit tatlo ang persona ni Elohim? Okay? Bakit po tatlo ang persona ni Elohim? Ano ang pamantayan para maging persona ni Elohim? Kasi si Elohim po ay Diyos yan So kailangan may nature siya ng pagka-Diyos para maging persona ni Elohim. Una, walang limitasyon na kapangyarihan. Okay? Yung Ama, wala pong limitasyon ng kapangyarihan yan. Unang Korinto 8:6, nilikha lahat ng bagay, tayo ay galing sa Kanya. Ang Anak, wala din limitasyon ng kapangyarihan. Nilikha din lahat ng bagay, unang Korinto 8:6 din, 1, 1, 2, 3, 4, lumikha din ng lahat ng bagay. So, walang limitasyon po yan ng kapangyarihan. Ang Holy Spirit, ganoon din. Genesis chapter 1, verse 2. Tandaan po ninyo yung mga verse natin 104 verse 30 ng awit. Wala pong limitasyon ng kapangyarihan ng Spirit. Sa lahat po ng characters sa Biblia, itong tatlong ito ang pumapasa na walang limitasyon ng kapangyarihan. Kaya po ito ay mga persona ng nag-iisang Diyos, mga kapatid. Hindi po yun mag-iba nung kakausap natin. Ang pinapatunayan niya, iisa lang ang Diyos, pinipilit niya, which is I agree. Okay, which is I agree. Ang contention po dito, patunayan niya na isa lang ang persona ng iisang Diyos. Okay, yun po yung unang pamantayan. Pangalawang pamantayan, bakit yung Ama, Anak, Espiritu ay persona ng nag-iisang Elohim, mga kapatid? Walang limitasyon ng kaalaman. Okay? Ang Ama, walang limitasyon ng kaalaman. Awit 147 verse 5. Ang Anak, 16:30 ng Juan. Ngayon, alam na po namin, alam ninyo ang lahat ng bagay. Alam po ng Anak ang lahat ng bagay. Ang Espiritu, unang Korinto 2:10. Ngunit ito inahayag na ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Espiritu. Sinasaliksik ng Espiritu ang lahat ng bagay. Maging ang mga pinakamalalim na bagay na may kinalaman sa Diyos. Pangatlong kategory, walang limitasyon na presensya. Yung Ama, wala pong question, walang limitasyon ng presensya nun. Ang Anak, ganoon din. Mateo 28:20. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Walang limitasyon na presensya. Espiritu, awit 139 verse 7. Saan ako magpupunta upang ako'y makatakas sa ibang espiritu? Ako ba'y makaiiwas? Walang limitasyon, presensya. Walang hanggan. Yun yung mga kategory, bakit yung tatlong ito ay persona ng isang Diyos. Walang hanggan. Yung Ama, walang hanggan. Yung Anak, walang hanggan din. Micah chapter 5 verse 2. Then, yung Holy Spirit, wala din hanggan. Ang Hebrew word niya ay olam sa Hebreo. Walang hanggan, eternal, ibig sabihin nun. Vanishing point, time out of mind, ancient, time eternal, perpetual. Yung pang ibig sabihin ng olam, Hebreo. Then, ang Espiritu, wala din eternal Espiritu. Hebreo 9:14. Sabi ng Biblia, higit ang nagagawa ng dugo ni Kristo sa pamamagitan ng walang hanggang Espiritu. Inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili bilang handog na walang kapintasan. Ang kanyang dugo ang lunis sa ating mga budhi sa mga gawang walang kabuluhan upang tayo'y makapaglingkod sa Diyos na buhay. Okay, so anios pneumatos sa Griego ng mga kapatid, walang hanggang Espiritu. Yun po yung mga kategory, bakit naniniwala tayo na ang Ama, Anak, Espiritu
ay tatlong persona ng nag-iisang Diyos. Ang hinihintay ko po, kapatid, hinihintay ko, kapatid, ang mapatunayan mo na ang isang Diyos, isa lang talaga ang persona. Okay? Ang pinapatunayan mo kasi kanina pa ang dami mong verse na ginamit. Pero ang nakalagay sa mga verse, isa lang ang Diyos. Wala po tayong debate dyan. Wala po tayong debate dyan. Pareho tayong naniniwala na iisa ang Diyos. Ang patunayan mo na yung Elohim, which is plural in form, hindi po yan singular in form, kapatid. Kahit sa ang Hebrew scholars mo tayo makarating. Kung mayroon nga lang educator dito na Hebrew scholar makapag-judge sa atin. Nang Elohim, laging plural yan. Kasi yung Kirik Yod final mem, yun po ay plural form ng Eloah. Okay? Ang singular ng Elohim, Eloah, mga kapatid. Okay, yun pang dapat matandaan ng tao. Walang lokohan po dyan. Grammatical analysis, mga kapatid. So, makita po natin dito na napatunayan ko po na yung nag-iisang Diyos may tatlong persona dahil sa mga kategori na binanggit ko. Omniscient, omnipotent, omnipresent, eternal. Okay? Tapos kanina, Genesis 1:26, sino magkakasama? Pinatunayan din po yan ng Biblia. Kung nagre-record po yung mga nakikinig sa atin ng mga verse na atin pong binanggit. So yun po yung reason bakit ang iisang Diyos na ang pangalan Yahweh ay mayroon pong tatlong persona. Dahil po sa mga kategori na yon ng mga kapatid. So makita natin dito, pilit po, ipinagyayabang ng ating kausap kanyang kaalaman sa Hebro. Okay? Magbasahan daw ng Tanak, kung personal nga lang to hindi magbasahan tayo. Diba? Hindi pa ako nagyayabang ng Hebro ko. Pero pinapatunayan ko sa exegesis ko using Hebrew grammar para palabasin yung katotohanan. Okay? Hindi po ako nagyayabang, teacher ako ng ilang taon, mga kapatid. Teacher din ako Diba? Pero hindi ko pinagayabang yon kasi ang gusto ko lang talaga magturo. Okay? Ang mga kapatid, yung Elohim, mali po yung interpretation ng ating kausap. Nasabi niya singular daw. Okay? Yung bara, singular yon. Kasi ang isip ng Hebreo, monotheist sila Isa lang po ang Diyos nila. Pero yung mismong letra na Elohim, para sa mga ngayon pa lang nakarinig ng Hebreo, yun po ay laging plural. Elohim, Kirik Yod final mem. Yun po ang palatandaan na yan po ay plural. Pero ang meaning po niyan, singular. Okay? Ang meaning po niyan, singular. Kaya nga, yung bara, Bereshet bara Elohim. Di ba? Okay? Yun po, ay singular yung bara. Yung Elohim naman, bagaman plural po ang forma, ang meaning po niyan, singular. Nagmamatch pa rin sa bara. Do not question the writings of Moses, mga kapatid. Kasi very much intentional yun. Okay? So, yun po yung kanyang pormahan dyan. So, yun lamang po yung ating rebuttal. Magandang gabi. Diyan nagtatapos ang rebuttal ng ating affirmative. Dako tayo sa second cross ng ating negative. Pastor Rainer, 7 minutes. Rainer. Your time start. Rainer, proceed bro. Sabi mo, pinipilit mo talaga na ang Diyos ay may tatlong persona. At sabi mo, hindi ko masabi na isang persona ng Diyos. Idoon nga tayo sa Genesis 1:1 Parado na doon, na persona ang Diyos kasi Bereshit bara Elohim, singular, noun yung Elohim doon dahil yung singular din yung verb. Dahil ito, tandaan mo, dapat ang ginamit ni Moses, baro, Question bro. hindi bara. Kung yung nasang mem, yud mem, na suffix ay Question bro. plural. Paliwanag mo yon. Paliwanag mo daw. Baro baro. Yes. Baro Okay, proceed. kung plural yung dapat baro ang ginamit ni Moses. Bakit bara? Paliwanag Okay, mo sa akin. bakit bara daw? Ang baro kasi ay plural siya, di ba? Okay. Ang bara naman singular.
bakit singular yung bara kahit na yung Elohim ay plural? Kasi nga, mga kapatid, alam natin na yung Elohim ay plural in form pero singular in meaning. Yun po yung kuha dyan ng mga Israelita. Kung Next baro siya, mangyayari yan, marami Diyos. Yun Next po ang question. iniwasan ni Moses. Okay. Exodus chapter 7. Alam mo na si Moses ay ginawang Elohim. Ngayon, si Moses ba 3 persona? O 1 persona? Ay isang persona Paliwanag lang isa lang persona si Moses. Elohim. So ngayon, pag wait lang, Pastor Rainer. 20 seconds yan ha, pagpapaliwanag, tapos follow up ka lang. Pastor, Sorry po. okay, so, Baguhan lang. sige lang. Pastor Domar, 20 segundo, isa lang yung sagot mo. Proceed, bro. Okay. Kaya nga, Kasi yung Elohim doon sa Genesis, Okay, so ang sagot niya, again, isa lang na persona yon si Moises. Proceed ka, Pastor Domar, sa pagpapaliwanag. yung Exodus chapter 7 verse 1, 'di ba, tinawag ng Elohim, kagaya nga po ng aking introduction kanina, ang Elohim ay ina-apply sa mga iba pang mga beings, hindi lamang kay Yahweh. Pero ang pinapatunayan ko, si Yahweh talaga Elohim din na may 3 persona. So when it comes to Moses, tinatawag rin siyang Elohim kasi nga Elohim applicable sa mga beings ayon sa talata ng Biblia. Next question. Ngayon, balik tayo dyan kay Moses. Ngayon, ano ang ngayon ang kahulugan? Kasi yung Elohim natin, Bereshit bara Elohim doon, at saka dito yung Elohim, nagnamit dito ng Diyos kay Moses, tinawag ng Diyos. Para ano talaga ang kahulugan? Mayroong madaming na kahulugan ito na dapat mong malaman. Kasi kumunahan nga ito eh. So kung plural siya, no? Tama 'yon. Sinabi mo wala akong agree ako daw na sinabi mong plural noun ang Elohim. Kaya lang, plural noun ginamit na kay Moses at doon naman sa Genesis. Ngayon, ano talaga ang kahulugan ng Elohim? Okay, ano daw talaga ang kahulugan? Okay. So ang primary meaning ng Elohim ay God. Pwede rin God and Goddesses. Yan pwede rin yun. Pwede rin sa mga rulers, ginagamit yung word Elohim. Pwede rin sa mga spiritual beings, kagaya ng angels, ginagamit din siya. So ganun po yung usage ng Elohim, series of usage. Pero primary usage niya, pag ginagamit yung Elohim sa Adonai Elohim, okay? Yan tumutukoy sa God of Israel. Next question. Okay, agree naman ako. Dito pa tayo ulit kay Moses. Kay Moses pa rin tayo. Okay. Kung plural yung Elohim na yan, kung plural ang Elohim, doon sa, di ba tanong ko, sa Genesis at saka sa hindi ito pabalik-balik ha, may kahulugan doon na malalim. Superlative ang kahulugan doon. Dahil sa authority, ako nang sumagot sa tanong mo, dahil sa authority na ibinigay ng Diyos kay Moses, kaya siya naging Elohim. Pero hindi siya 3 persona. Ngayon, kung titingnan natin, ang Elohim pala, hindi talaga plural noun ang kahulugan. Meron talaga siyang kahulugan na higit pa doon sa ating pagkakaalam. Yung tinatawag nating greatness, superlative. Question, bro. Ako po question. So kaya nga, pasensya na baguhan. Okay. Kaya nga, kung titingnan mong mabuti, nating maigi, si Moses hindi 3 persona. Hindi rin siya creator. Bakit sa Genesis, yung Elohim? Pero anong sabi sa kanya ni Moses? Gagawin kitang Elohim. So hindi ibig sabihin na gagawin kitang creator. Di ba? So, ngayon, ano ang nakikita mo talagang kahulugan doon? Doon sa word na yon. Na I will make you an Elohim. Gawin kitang Elohim. Okay. So actually, meron pang isang meaning yung Elohim eh. Yung tinatawag na plurality of majesty. So kayo po ay galing din sa kasi alam ko naman na ikaw ay Trinitarian dati. So yun po yung mga isa sa mga meaning diyan.
plurality of majesty. Pero when it comes to work, kasi may work po eh, sabi niya ay gawin natin. May function na binabanggit din eh. So, yung natin doon, hindi siya majesty, kundi personal pronouns. Kaya magtutukoy tayo, kanino tumutukoy yun? Okay. So, pumunta tayo ngayon sa Genesis. Okay. Kapag basahin man natin itong Genesis 26, kasi pumunta na tayo sa, matagal pa ba kami, moderator? Seconds na lang, bro. Kaya nga, direct question as possible, bro, para maabot pa. Doon sa 126, kasi umano na siya doon community, inalayo na niya yung, okay, pagbibigyan pa rin kita. Yung Genesis chapter number 26, sabi doon sa, kung babasahin, Vayomer Elohim naasi Adam. Ngayon, ulitin ko ha, Vayomer Elohim naasi Adam. Let us make man in our own image and let them have dominion. Okay. Let us make man in our own image, in our likeness. So, naasi. So, kapag yung word na Vayomer, yung Vayomer is singular na naman. Singular verb na naman yon. Yung Elohim doon, dahil singular verb, singular person na naman siya. Pagdating dito sa naasi, sa litas, naasi. Hindi, ang naasi from the word isa, asa, no? To form something that is already created. Kasi ang bara, yung mula sa kawalan, no, to create from nothing, ang kahulugan ng bara, to create from nothing. So let us. Yung let us dito mga pastor, Time. hindi ito kapag Time na. sinabi mo lang, Time na, pastor. So, 7 minutes lang yan, actually. So, dyan nagtatapos, mga kapatid, ang ating second cross ng ating negative sa affirmative. So, dako tayo, mga kapatid, sa rebuttal ng ating negative. Pero bago yan, shoutout muna sa ating nasa live. Shoutout kay Nilita Tenorio ng Iglesia ni Cristo. Shoutout din dyan, mga kapatid, kay Jonathan Orieta, kay Rex Rebadula. Magtanong ka po, wag magpaliwanag. Shoutout din kay Memar Talome, Maka Moises pala siya, hindi Maka Kristo. Shoutout din kay Florence, Pastor Rainer, huli ka. Shoutout din kay Pastor Jeff T. Orieta, ganda ng tanong. Shoutout kay Leluch Lavena, Elohim El Dios, singular, Elohim YHWH, and Jesus plural. Shoutout din kay Mike Aban Abuganda, Maki Moises, si negative kaya hindi nakapasok sa Promised Land. Rex Rabadola, magtanong ka po, Pastor Rainer, hindi magpaliwanag. At okay, tuloy-tuloy tayo, mga kapatid, at dako tayo sa rebuttal ng ating negative. Pastor Rainer, your time start now. 10 minutes. Okay. So, talagang gusto niyang patunayan na ang Elohim ay tatlong persona. Sabi ng mga scholars, ang Elohim ay 2,500, binanggit rin niya. Pero actually, sa total counting ng KJV, ang Elohim ginamit 2,606. Okay, 2,606. At sa lahat ng 2,606 na pagkagamit, hindi dito pinapaliwanag na ang isang Diyos na isang persona ay may tatlong persona. Maliwanag po 'yon, no? Kaya ang Elohim, mga kapatid, isang persona 'yon. Hindi tatlong persona. Kasi word na Elohim, 5 titik 'yon. Balik tayo doon sa modern Hebrew ngayon na ginagamit namin, hindi na doon klarado masyado. Pero alam ng mga Israelites, ng bawat titik doon ay mayroong kahulugan. Babalik tayo sa tinatawag pictographics letters. Elohim ay mayroong 5 titik. Aleph, Lamed, He, Yud, at saka Mem Supet. Mem Supet. Aleph, kapag tinitingnan mo sa pictograph, head ng bull. Anong ibig sabihin noon? Parang kapag nagda-drive tayo sa ating sasakyan, mayroon nakalagay na mga na mga road signs. So, sa ancient Hebrew, mga kapatid, wala pang vowel.
lahat ay pictograph. So ang alif ay head ng isang bull. Ang ibig sabihin, strong. Ang pangalawang titik, lamed, ang kahulugan nito ay shepherd staff. Nang ibig sabihin ng shepherd staff is authority. Kaya kapag hinalo mo yung dalawa, ito ang root ng Elohim, il. Nang ibig sabihin, strong authority. Ulitin ko ha, L is strong authority ayon sa pictographic meaning. Now, kapag inilagay natin yung he, ang he is, makikita natin yung picture, isang tao na nakataas ang dalawang kamay, ibig sabihin, hey, mean sabihin, revealed, behold, no? So, kapag pinaghalo mo yung tatlong titik na yan, nagiging L, lamed, at saka he. Kapag binasa yun sa Hebrew, Elua. So ngayon, L, strong, authority, revealed. Yun ang kahulugan ng Elua sa pictographic meaning. Strong, revealed, authority. Ngayon, dinagyan siya ng suffix, yud, at saka mem supet. Ang yud, makikita mo yung yud ay kamay ng tao. Ibig sabihin to work, to create. Yung mem naman is ang kahulugan naman noon, water. So alam naman natin kapag ang tubig, kapag magpa-flood, hindi talaga yan hindi natin yang sabi pa ng mga hindi natin hindi natin pwedeng hadlangan kapag nagkakaroon ng flood. Ganun kakapangyarihan ang mem na salita. Kaya hindi lang ito tumutugma doon sa plural noun. Ito ay tumutugma sa superlative. Na ibig sabihin ang Diyos ay makapangyarihan. Kapag gumawa yung yud at saka yung mem, ay nagsisimbolo yun ng higit pa. Hindi lang siya tatlong persona, kundi isang persona lang. Dahil sa kanyang mga sinasabi, to whom will you compare me? Isipin mo yan. So, kapag pinaghalo natin yung 5 titik, ganito ang magiging kahulugan yan. Strong, revealed, authority. The strongest revealed authority. Kapag pinagsama natin yung 5 titik, ulitin ko, pwede niyong isulat. Pwede niyong magpaturo kayo sa isang Hebrew. Kasi nagturo sa akin isang hiniral ng siya ang nagturo sa akin ito. So, yung Elohim is the strongest revealed authority. Kaya ito ay tumutukoy sa isang makapangyarihang nilalang na nag-iisa. Kasi sabi niya, wala siyang kasama. Kahit basahin natin yung Jeremiah chapter 10, verse 10. Sabi niya, babasahin ko mga kapatid, sa Jeremiah chapter 10, verse 10, naklarado po tayo at lumaya tayo sa maling kaisipan. Anong sabi niya dito? But the Lord is the true God. Yehovah, hindi Yahweh. Mali yun kapatid. Pag-usapan naman natin yan. Siguro pag-usapan natin yan sa ibang debate naman. Na hindi Yahweh ang pangalan ng Diyos. Hindi Yahweh ang kanyang personal name. Kapag marunong ka sa mga vowels, mapapatunayan ko na hindi Yahweh ang pangalan ng Diyos. Mayroong pangalan po ang Diyos, kaya lang bawal. Okay, but the Lord is the true God. Pag sinabing Elohim Imit, pag sinabing true God, wala nang iba pang Diyos. Ang pangalawa, He is the living God. Elohim Kayim. Hindi siya namamatay. Walang kamatayan. Living, buhay na Diyos. Hindi siya namamatay. Ang ating Panginoon, si Yeshua, ang Masiyak, ay namatay. Kaya hindi siya pwedeng tawagin na siya itong Jeremiah chapter 10 verse 10 na siya yung living God. Sabi dito, the eternal King. Melech Olam.
Kailan nagsimula ang pagiging hari ng ating Panginoon? Nung sabi niya, the Spirit of the Sovereign Lord is upon me. Doon siya, nung ibautismo siya, alam natin yung history na yon. Kaya lang hindi yun ang topic natin. So ang Elohim ay isang persona lang. Sabi niya, the Lord is the true God. Ang Diyos ng Israel. He is the living God. Elohim Kayim, Melech Olam. So, ganon. Kaya itong Diyos na ito, itong the strongest authority, siya yung Diyos. Higit pa doon sa iniisip nating kasi sa tinatawag na grammatical structure, mayroong tinatawag na concretize, abstract, plural. Kasi noun siya, concretize, abstract, plural. Ang concretize, abstract, plural, katulad halimbawa ng ship. Alanganin naman, sabihin mo, I have one ship, mayroon akong isang tupa, one ship. At sabihin mo rin, 50 ships. Kapag sinabi mong 50 ships, pagtatawanan ka kasi mali yung grammar mo. Kaya yung Elohim sa Hebrew biblical structure, language, yun ay concretized, abstract, plural. Nang ibig sabihin, katulad ng clock, hindi mo naman pwede sabihin, I have 3 clocks. I have 3 clocks. Kaya yung number, yung number doon, yun ang nagbibigay ng ideya kung ilan. Kaya ang Elohim na salita ay singular person with different function. Bakit different function? Doon siya nagiging plural sa kanyang function. Bakit? Siya ay hari, siya ang Lord, siya ang commander of the army sa kanyang kaharian. Siya lahat. Siya yung executive, siya yung legislative, siya yung judiciary. Ganon ang Diyos. Kaya doon siya nagiging plural sa kanyang functions, sa kanyang trabaho. Kasi sa kaharian, the law is the king. Kung anong sinabi ng hari, yun na yun. Kaya mali ang ating interpretasyon na ang king, hindi sinabi ng king, sabi ito, the eternal kings. Hindi linagyan ng plural. Kasi kung linagyan ng plural yon, yung eternal king na yon, dapat ulam, milikim, malaking ulam, kings eternal. Pero hindi Melech o Melech ulam. One king lamang po ang Diyos. Siya yung eternal king, hindi eternal kings. So, maliwanag, na iisa lang talaga ang Diyos, isang persona lang. So, paano siya nagiging plural, kapatid? Dahil sa kanyang function. So, ngayon, kapag ating pag-aralan, singular, grammatically singular, numerically, isa lang ang Diyos. O, ulitin ko, sulat nyo. 10 minutes time. Okay, so dako tayo sa negative, second cross ng ating negative. Pastor Domar, your time start now. Okay, yung una kong question ay binabanggit mo na yung mga pictographic ng Elohim. So Yes. gusto kong malaman, saang libro mo nabasa at sino yung author? Okay. Ang pwede mong isulat yung tao. Ang pangalan niya, Mose Ben Abraham. I-ano mo na lang, Mose Ben Abraham. Mayroon siya sa YouTube. Doon mo alamin. Okay na? Next question. Ben? Okay. Next Mose question. Okay. Next question. Ben Abraham. Okay. Sabi mo kanina, yung Elohim ay abstract plural. Kinukumpirma niyo po ba? Concretize. Abstract, plural. Okay. Alam So, mo sa- Wait lang. so kumpirmado po. Wait lang. Yes. Concretize, abstract, plural. Ito yung mga noun na nagiging plural kapag ginagamitan ng numero. Next question. Okay, next question. Sabi mo ay concretized abstract plural.
Nung nung rebuttal mo. Pero kanina sa unang presentation, yung Elohim ay pinipilit mong singular, Genesis 1:1. Ang tanong ko sa iyo, alin ba talaga ang totoo? Yun nga, pinaliwanag ko na kasi, diba, nag-agree na nga ako sa iyo, huwag mong lituhin yung mga nanonood. Huwag natin lituhin. Kailangan silang matuto. Hindi yung sa debate na kailangan nating, gusto nating manalo. Ilabas natin yung totoo. Doon pa lang, plural, di ba? Ang Elohim doon sa Genesis is plural noun. Bakit siya naging isang person lang siya? Dahil doon sa singular verb. Next question. Okay? 30 seconds. Marami yun. Dapat baro ang ginamit. Next question. Okay, next question. Sabi mo kanina, pagka function, naging plural. Kumpirmado po ba? Yes, kasi superlative yun eh. Okay. Halimbawa, yung gadulim. Okay. Gadulim at saka, meron ako may bigay na word, yung gibor. Yung gibor, adjectives yun. Gibor. Kapag linagyan siya ng kirikyud at saka ng memsopet, nagiging gadulim. Nang ibig 20 sabihin seconds. is, ang mighty, naging mightiest. Next question. Okay. Mightiest. Balik tayo doon sa plural na natin sa Genesis 1:26. Yung word na natin plural siya. Pero yung natin ay pronoun. Hindi function. Bakit siya ay plural? Okay. Alam mo ba yung cohortative verb? Kasi ang ginamit doon, let us, cohortative verbs yun. No? Cohortative verb, kapatid. First person plural naman. Kaya akala natin, no? Kaya ulitin ko, sulat mo, cohortative verb. Next question. 20 seconds. Ano yung cohortative verb? First person plural naman. Okay. Okay. Yung word kay us, hindi siya verb. Pronoun siya. Bakit mo pinipilit? Ito ay cohortative verb, samantalang as ito. Ito ay first person plural. Kaya nga ang cohortative verb ay as yan. Let us. As. Mag-ano ka na sa grammar. Ano to? Pag sinabing as, ito ay plurality of majesty na sinabi mo. Sinabi mo yung plurality of majesty. Ito yung kahulugan doon. Kaya yung let us, image bearer, nandoon nung likhain niya. Next question. Kasi siya yung hari. Next question. Ang tanong ko po sa iyo, yung plural na as, ito ba ay verb o pronoun? Verb or Ang pronoun? sabi ko sa'yo, ito ay cohortative verb. Cohortative verb ito na ibig sabihin ginagamit ito ng mga may kapangyarihan katulad ng mga hari. Ginagamit itong verb na ito na isang tao lang nagsasalita siya pero gumagamit siya ng as. Kaya nga kapag sa mga kingdoms, sa mga kaharian, ang hari kapag magsalita, ang sasabihin niya, let us. Next question. Let us. Next question. 20 seconds. Hindi niya sabihin, I will. Next question na. Okay. Binanggit mo na yung... Next question na po. Next question na. Ginamit nyo yung word na let us sa king. Magbigay ka po ng verse sa Biblia na ginamit ng isang king yung word na let us. Okay. Si King Artaxerxes. Sinulatan niya. Wait lang. Hintayin mo, Brother Domar. Sige, si Ibigay King ko daw. pa. Maubo ang oras natin kasi hanapin ko pa yun. Hanapin ko pa. No? Hanapin ko pa yung Tapos, ito, ako na lang sa iyo, Pastor. Nung matanggap niya, hindi niya sinasabing, sinulatan siya Next sa question. Trans-Euphrates. Next question na. Mayroong as doon, mayroong as. Pwede ko maibigay yon. Next question. Okay. Kaya maubo ang oras natin. Kapatid Rasha, wala na akong question kasi karamihan sa paliwanag ay wala sa wala sa tema. Okay. So, wini-wave na ng ating affirmative yung kanyang time. At diyan nagtatapos mga kapatid ang second part ng ating debate. So, dako tayo sa final conclusion mga kapatid. Pero bago yan, shoutout muna sa ating nasa live.
sa lahat ng mga nandyan. Si Florence Fortaleza sabi niya, yes or no lang nagpapaliwanag sa rebuttal na yan. Shoutout din kay Gina Apuan, Pastor Rainer, relax lang, medyo nararatel ka na. Shoutout din mga kapatid kay Rex, sabi niya magbigay ng verse. Shoutout din kay Leluch Lavena, sinabi na nga sa Juan na may kasama ang Diyos. Yan ang sa Genesis 1 verse 22. Sabi ni Daraser Osmon, nililimitahan nila ang kapangyarihan ng Elohim. Shoutout din mga kapatid kay John, Pastor Jeff T. Orieta, klaro naman ang presentation, hindi siya plural in person. At shoutout din mga kapatid kay Wilson Corpus, pwedeng maraming kinikilalang Elohim pero kung ang Elohim na tumutukoy sa nag-iisang Diyos na makapangyarihan sa lahat ay hindi yun marami kundi isa lang. Walang mag-i-exist na anak kung walang ama at walang mag-i-exist na salita mula sa pasimula kung hindi dahil sa nag-iisang Diyos. So shoutout din mga kapatid sa ating nasa live. So dako tayo sa final conclusion. Mauna dito si Pastor Rainer bilang negatibo mga kapatid sa ating paksa na ang Elohim ay tatlong persona. Pastor, your time start now. 5 minutes. Okay. Kasi yung panipaliwanag niya na may tatlong persona, kinaro ko na yon. Hindi ako lumabas sa aming topic. Kasi lahat ng grammatical Hebrew structure ng paggamit ng singular noun, pronouns, or plural, na ipaliwanag ko na. Hindi, kailangan kasi dapat nakapokus kami sa salitang Elohim. Dahil yun ang topic namin. Papatunayan niya na may tatlong persona. So pumunta siya ng New Testament, pinagbigyan ko siya. Okay lang yun. Dapat ibang usapan na naman yun. Ngayon, kailanman yung tinuturo mo, hindi niya nagtuturo si Moises. Si Abraham, si Isaac at si Jacob, ni sa kanilang imahinasyon, hindi sila sumasamba sa isang Diyos na may tatlong persona. Bakit? Ganito ang history. Historical context. Babasahin ko, mga kapatid. Tertullian was a prolific early Christian author from Carthage, 155 AD to 220 AD, in the Roman province of Africa. He was the first Christian author to produce an extensive collection of Latin literature. Tertullian is celebrated for originating new theological concept and advancing the development of early church doctrine. Tertullian employed the term Trinitas to describe the Christian concept of God. Ulitin ko. Tertullian employed the term Trinitas to describe the Christian concept of God. He also formulated phrases such as one God, three person, one substance. Kaya kung isipin natin 155 AD ito to 220 AD. Kung babalik tayo sa panahon ni Moses, hindi ito itinuturo ni Moses. Igagalang natin yung mga author, yung si Moses at ang mga propeta, yung lahat ng author ng Tanakh, igagalang natin yun. So, sa Christianity doctrine lang ito. Kaya nga, pinag-usapan natin yung Elohim, magkakasala tayo kapag ipapasok natin ito. Kasi, hindi nagtuturo ng Trinity si Moses at ang mga propeta. Si Christ hindi nagturo. Konsepto lang natin to. So, ang Biblia ay precepts. The precepts of the Lord are right. Walang mali. Kita mo naman yung precision, yung pagkasalansa ng mga kasulatan. Hindi yun nagkakabanggaan. Exegetical yung exegesis yun. Yung ating pinag-aralan. Walang concept doon. Kasi kapag sinabing mong concept, eisegesis yun. Itong Trinity, kung tatanggapin lang natin, eisegesis ito. Bakit? Konsepto lang ito ng tao. Wala ito sa Biblia. Noong 325 AD, alam mo yung history, hindi ayaw nyo lang kasing tanggapin. Ako natanggap ko eh. Sana tanggapin nyo rin. Si Constantine lang to. Nagkaroon ng ginawa niya itong batas. Kaya lahat, sabi ko nga sa mga kasama ko, kung nasa panahon tayo ng 400, wala na, patay na tayo. Kasi pinagpapatay noon, tinatawag ng mga heretics, ang sumasamba sa Diyos ng Israel.
malawak na ano ito, kapatid, malawak na na pag-aaralan ito. So, pumasok lang si Tertullian talaga ang nagdala ng konsepto nito. No? So the term Trinitas to describe the Christian concept of God, he also formulated phrases such as one God, three person, one substance, tres persona, una substansya to explain the Trinity. Ilalo pa kung babasahin ko yung kay Eusebius, no? Yung iba pang mga John Martyr. Alam natin yun, yung tinatawag nating mga church fathers. Yung mga church fathers na yun, yung mga itinuturo nila, hindi yun turo ni Moses at ng mga propeta, ni Apostol Pablo. Ang tinuturo nila, kanilang konsepto. No? Pinaghalo nila yung monotheism at polytheism. One God in three persons. Three. Kapag sinabing three, polytheism yun. Ito mono. Mono plus tatlo. One God in three person. Pinaghalo nila, kapatid. So, kaya ang sabi ng mga Hebrew, hindi kami sumasamba sa isang Diyos na may tatlong persona. Kasi hindi yun ang Diyos namin. So, gagalang natin sila dyan. Time. So, Time na. okay. Okay, so dyan nagtatapos ang final conclusion ng ating negative. At dako din tayo sa final conclusion ng ating affirmative sa kanyang pinatutunayan na ang Elohim ay tatlong persona. Pastor Domar ng Baptist, your time start na. Okay, again mga kapatid, ay magandang gabi. Salamat sa inyong pagsubaybay. Again ay ang ating kausap ay muling lumayo sa usapan. Nagbanggit na naman siya ng Trinity, samantalang hindi naman yon ang pinagdidebatihan. So sabi niya kanina, ang Trinity daw ay konsepto lamang, kaya di dapat paniwalaan. Pero nagbanggit siya ng word na exegesis. Ang exegesis, konsepto din. Pero naniniwala siya sa exegesis. Ang Trinity na konsepto, hindi niya pinapaniwalaan. Selective po ang ating kausap. Very unfair, mga kapatid. Again, walang napatunayan ang kausap na iisa lamang ang persona ng isang Diyos. Ang mga verse na kanya pong binasa, iisa lang ang Diyos. Yun po yung totoo. At yun din ang pinatutunayan ko. Pero yung isa lang ang persona ng isang Diyos, wala po siyang napatunayan, mga kapatid. Patulan ko yung kanyang history ng Trinity. Okay? Si Tertullian, mga kapatid, hindi po siya Roman Catholic Church member. Hindi po. Kasi siya ay nabuhay 1st century. Di ba sabi niya 155 to 220 AD. Yun po si Tertullian. Ayon po yan sa Encyclopedia Britannica ng mga kapatid. Kailan nabuo ang Roman Catholic Church? Kumparahan po natin kasi pilit niyang binabangga doon eh. Tingnan natin. According to the Moody Handbook of Theology, the official beginning of the Roman Catholic Church occurred in 590 AD with Pope Gregory I. This time marked the consolidation of lands controlled by the authority of the Pope and thus the church power into what would later be known as the Papal States. Malayo po. Noong makonceptualize ni Tertullian yung Trinity, mga kapatid, ang pagitan po ay halos or more than 300 years ang pagitan bago nabuo ang Roman Catholic Church. Kaya mali po yung kanilang bintang na ang Trinity ay kinuha po natin sa Roman Catholic Church. Hindi po. Tingnan natin ang pagkasunod-sunod ng history. 33 to 100 AD, Apostolic Age po yan. 60 AD, bumalik si Paul sa Roma. 100 to 325 AD, Ante-Nicene period. Wala pa pong Roman Catholic dyan Pagdating po ng 590 AD, saka lang nagkaroon ng Roman Catholic Church. Maliwanagan po sana ang mga nakikinig sa atin na hindi po nanguha ang mga Kristiyano na aral mula sa Katoliko tungkol sa Trinity. Wala po. 590 AD nabuo ang Roman Catholic Church. Samantala si Tertullian nabuhay naman 1st century AD ng mga kapatid. Malayo po yan. Ang atin pong Trinity, Biblical Trinity, mga kapatid. Biblical Trinity po ang atin. Isa lang po ang Diyos. Yan po ay si Yahweh. Exodus 15:3. At si Yahweh po ay may tatlong persona. Sa pag-end ko po, gusto ko talakayin yung salvation.
Kasi ito po naman yung end goal natin, ang tao maligtas. Pagdating po sa salvation, yung ama ang nagsugo sa anak. John chapter 3 verse 16. Yung ama, hindi po siya ang namatay sa cross, kundi yung pong anak. Okay? Paano nagkaroon ng anak sa mundo? Sa pamamagitan po yan ng banal na espiritu. Pagdating po sa work of salvation, ang Trinity po ay nandoon. Ang ama nagsugo para maligtas ka, kapatid. Tapos yung Holy Spirit ay naglagay ng binhi sa sinapupunan ni Maria. At si Jesus po yung namatay sa cross. Okay? Kaya, Trinity po yan. Isang Diyos na may tatlong persona. Kaya pagdating po sa salvation natin, Trinitarian po yung salvation natin. Yung Father ang nag-send sa anak, yung anak ang namatay sa cross, ang Holy Spirit naman ang naglagay ng binhi sa sinapupunan ni Maria. At sa mga sandaling ito, mga kapatid, ang kasama natin sa mundo, walang iba kundi ang Holy Spirit. Sabi niya, I will send my Spirit and I will give, and the Holy Spirit will give all the knowledge that you needed. Kaya makita po natin sa aking pong pagtatapos, mga kapatid, isa lamang po ang Diyos. Okay? Wala pong debate doon. Yun po pinapatunayan ng ating kalaban. Wala siyang napatunayan na isa lang ang persona. Isa lamang po ang Diyos, mga kapatid. At ang isang Diyos na to, sa Mateo 28:19, walang iba kundi yung Father, Son, at saka Holy Spirit. Yan po yung persona ng nag-iisang Diyos. Pagdating sa creation, okay? Andun yung Father, Creator. Andun yung Son, Creator. Kagaya ng mga verse na, lalo na sa salvation po natin, para po tayo maligtas. Salamat po, kapatid. Okay, so dyan nagtatapos, mga kapatid, ang debate natin between Baptist, mga kapatid, at dito sa COGRN. So before natin i-end yung ating live, syempre gusto ko muna kayong magpasalamat sa lahat ng nanood at nagsubaybay hanggang dulo towards itong debate na ito, at saka makakapanood pa nito sa YouTube channel, ma-upload ato kung saan man sa mga magre-review nito, both side. Unahin natin, pasalamat lang ha, wala na tong rebat ha, tapos ng debate. Pastor Domar, pasalamat na. Yun, salamat Brother Russia sa platform na to, na nagkaroon tayo ng discussion, at theological discussion, religious, doctrinal. Nagpapasalamat din ako kay Brother Rainer. Talagang kita ko naman yung kanyang kaalaman sa biblical language, no? Praise God for that. Tapos salamat sa discussion na to. Salamat din kay sa kanilang sa mga nag-mediate dito, kagaya nila Sir Jepti. Pero ang gusto kong makaharap, Brother Rainer, si Mr. Tayyib gusto kong makaharap yon sa debate, sabihin mo sa kanya. Okay? Nagpapasalamat din ako, by the way, sa family ko na sumusuporta sa akin, Batangas, dito sa Samar, tapos sa mga kapastoran ng Calbayog City. Salamat po sa kanila na they are actually praying for me for this discussion, kasi gusto namin talaga ay maipahayag yung side ng katotohanan. Pagkatapos naman ay pinapasalamatan ko yung ibang mga kapastoran sa iba't ibang areas na sumusubaybay din. Mga taga-Tarlac, mga kasamahan ko sa Antipolo, maging sa Quezon City. Thank you so much for praying and supporting this debate. Salamat po ng marami sapagkat naipapahayag po dito sa platform na ito ang mga konsepto ng Biblia, mga biblical truth, at naway marami pang pag-uusap ang magawa natin, kapatid, no? So adami nung topic na pwede nating pag-usapan, no? Sa maayos na paraan. Okay. So yun lamang po, Brother Russia. God bless po sa ating lahat. Good night. Okay, so shalom. So thank you din, Pastor Domar. Dito din tayo, pasalamat, Pastor Rainer. Maraming salamat sa lahat, sa mga nanonood. Kitang-kita nyo naman siguro ang precision ng mga bagay na kung ano ang tama at ano ang totoo. So, nagpapasalamat ako kay Brother Russia sa na to, kasi ginagamit ito ng Panginoon, kasi actually ang nanonood naman talaga ang mag-judge kung sino yung mali at kung sino yung tama. Kaya maraming salamat sa suportahan nyo itong platform na to. Tapos salamat kay Pastor Domar
Sana mag-usap pa tayo kasi marami pa akong gustong liwanagin. Hindi lang yung tayo ang nagkaliwanagan, pati rin yung manonood. So kasi alam natin, hindi natin pwedeng dagdagan o hindi natin pwedeng bawasan. So ang salvation namin hindi nawawala. So siguro pag-usapan din natin yan. Kasi hindi naman akong pwede pang magbigay na ng ano. So maraming salamat sa mga nanonood, sa aking pamilya sa Metro Manila, sa kay attorney nanonood, sana mapanood niya to, pinanood niya sa mga membro ng church sa Metro Manila, sa mga kaibigan kong mga pastors na nakikipagdebate pa rin sa akin dahil sa bagay na ito, pero ang iba ay unti-unti nang nabubuksan. So ako po si Pastor May Rainer, naniniwala po ako sa Diyos ni Abraham na isang persona. No? Isang persona na siyang walang kasama. Siya lang talagang lumikha. At siya yung aking sasambahin. At siya rin yung sa pamagitan kanyang anak, ililigtas na kami. So, at sa magtatagumpay kami upang ang sanlibutan ay hindi kami manakaw ng sanlibutan dahil sa kanyang hininga, ang kanyang ruach hakodes. So, nandoon ang kapangyarihan ng Diyos. Nagpapasalamat ako na patuloy tayong lumago. Mag-aral tayo, huwag tayong pahawak sa relihiyon dahil ang relihiyon walang kaligtasan yan. Ang makapagliligtas sa atin ang salita ng Diyos na ating sinasampalatayanan. So, magandang gabi. Pagpalain po tayong lahat. Maraming salamat pala sa mga kasama ko sa Church of God, sa Antipulo, sa Samar, sa mga kaibigan ko sa Mindanao, nanonood sa Negros. Maraming salamat sa inyo. At salamat na nawa patuloy tayong gamitin ng Panginoon. Basta ano ko lang, wag nating dagdagan at bawasan ang salita ng Panginoon. Okay, thank you din. At Rasha TV gusto din magpasalamat sa lahat ng sumusuporta at laging naniniwala pa din sa ating pagmumoderate. Kung gusto niyo sumali sa ganitong gawain or maghamon man sa dalawang ito, nandito si Pastor Domar ng Baptist, mga kapatid, at yung ating bagong kaibigan na talagang alam natin na meron talagang pinag-aralan, mga kapatid, Pastor Rainer, mga kapatid, at pwede nyo akong gamitin as mediator sa inyong pag-usap. Basta sumasangayon lang kayo sa lahat ng patakaran dito sa Rasha TV, mga kapatid. Kasama na din doon yung mga kondisyon ng ating mga debatista kasi meron niyang mga kondisyon like dapat nag-open cam, meron ding iba na dapat ay mga pastor talaga at hindi mga layman. So maraming mga kondisyon ng ating mga debatista, mga kapatid. At syempre yung inyong obligasyon, mga kapatid. So please subscribe yung ating YouTube channel, Rasha Debates TV, dahil ang debate na ito ay pupunta doon sa ating YouTube channel, mga kapatid, dahil si Facebook ay dinidelete ang ating live, mga kapatid, after ng 1 month. So pwede nyo puntahan doon sa mga magre-review. And also, mga kapatid, you can follow these two gentlemen here. Meron silang sari-sariling mga posting. So kung gusto nyo magsuri sa Baptist, sa Church of God, mga kapatid, you can visit their profile. Meron yan mga posts. So pwede din kayo magtanong doon kung gusto nyo magsuri sa kanilang pananampalataya. So please follow me also, mga kapatid, Rasha Vista, dahil dito ko laging ginaganap ang debate and podcast dito, mga kapatid. So maraming salamat. This is Admin Rasha ng Rasha TV and we're out. Darkness fades when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice in